So, yung kadena ng motor natin ay kailangan ng palitan. So, now, paano ba natin malalaman or masabi na yung kadena natin ay palitin na? So, una, of course, is visual check. I-check nyo yung mga rollers dito kung okay pa ba. And then, i-check nyo yung gap. Ayan, as you can see, masyadong magalaw kahit mahigpit na yung pagkahawak ko. So, yan yung indication na palitin na yung kadena ng motor ninyo. So, meron ako isang kadena dito guys na okay pa siya na siyang ipapalit ko ngayon. Yan, tanggalin natin tong luma and ipalit natin tong isa. Yan. So, same pa rin yung procedure na gagawin natin. Visual check and as you can see, okay, o, diba? Hindi kagaya kanina na masyadong maalog. So, ito, may konting alog, of course, kasi may space naman yung sa sprocket. Pero, okay pa. So, ibig sabihin, okay pa tong kadena na to. Unlike kanina na sobrang magalaw kahit mahigpit na yung pagkahawak. Sus, naramandain ni dili magkalik TikTok ha. Diri magkuan apong. So, itong ating rear sprocket ay papalitan natin ng bagong sprocket. So, actually, matagal ko na siyang nabili. Pero tinanggal ko lang kasi binalik ko yung stock. Pero ngayon, ibabalik naman natin tong bagong sprocket na 40 teeth. So, mas maliit compared sa ating stock. Kasi yung stock natin is 45 teeth. Tapos, itong ilalagay natin ngayon is 40 teeth. Pero, hahayaan pa rin natin yung ating engine sprocket. Di natin yan gagalawin. So, yung engine sprocket pala natin is 14 teeth. So, yung power to drive ratio ng ating motor is, yung ating sprocket combination is 14:45 yung combination. So, ang kanyang power to drive ratio is 3.2. So, nakalin siya towards sa acceleration rather than speed. So, itong bagong sprocket combination natin ngayon, kasi papalitan natin ng 40 teeth yung ating rear sprocket ay magiging 2.8. So, 2.8 is high speed na siya. Kasi yung balance is 3. Pag mataas sa 3, acceleration or low speed sprocket combination. And pag mababa naman sa 3, kagaya ng 2.8 is high speed. Itong ating luma ay manipis na yung kanyang mga teeth. Even though okay pa naman siya, as you can see, pero manipis na siya. Kasi 3 years na to. So, itong kadena natin guys ay normal lang siya na kadena. Hindi siya naka-o-ring and hindi siya naka-X ring. Okay, kaya ayun, palagi tayong nag-a-adjust or maya tayong nag-a-adjust ng ating kadena. And maya tayo nag-lubricate kasi nga hindi siya nagsi-self-lubricate or yung lubrication or yung langis na nilagay natin sa ating kadena ay hindi niya mami-maintain kasi nga wala siyang ring or o-ring or X-ring. Kaya maya tayo mag-a-adjust. Isa rin pala sa mga advantages ng normal na kadena na walang o-ring and X-ring is mas less yung kanyang power loss. Yung power loss is yung power ng makina na nasasayang pagdating dito sa ating hulihang gulong. Kasi itong ating normal na kadena is, ayan, okay, soft siya compared sa mga kadena na naka-o-ring and X-ring. So, kung meron kayong kadena na naka-o-ring, mas stiff siya or mas matigas siya compared sa normal na kadena. So, ito yung normal na kadena. As you can see, nag-weave siya. Pero yung naka-o-ring na mga kadena is stiff yon. So, pag ginalaw nyo para siyang ganon. Kaya, medyo mas malaki yung kanyang power loss. Mas malaki yung power loss ng mga naka-o-ring and naka-X-ring.